Grabe guys, napakahirap ng bihisan. Kahit palitan ng diaper, napakalikot na. Paikot ng ikot. Good morning guys. Sobrang aga ko nagising ngayon kasi si Travis umalis siya ng alas 5. Tapos, hindi daw mag-start ang sasakyan niya, itong truck. Kasi nga dahil daw sa transmission, kaya itutow nila to ngayong umaga. And kaya tinawagan niya ako kasi nga para ibigay yung susi dun sa maghahatak And bago pa to brand new tong binili namin. So ang dami naging problema nito. Itong Trail Boss, hindi ko alam kung ano mangyayari after nito. Gusto nang palitan ng asawa ko, gusto na naman niya ng bagong sasakyan. Pero sabi ko kasi sa kanya na yung channel namin, ayun nga, nakilala nila yung off-roading namin dahil din dito sa sasakyan na to. Kumbaga yung parang tatak na ng off-roading niya. Syempre, kaya sila nanonood dahil nga sa Trail Boss, na dinadala namin sa bundok, sa trail, gano'n, nag-off-roading. Tapos sabi ko sa kanya, kung papalitan mo, syempre yung mga tao, baka hindi na sila manood ng video mo kasi iba ng track. So, ibang viewers naman yung mahahatak mo. Pero kasi madami siyang mga viewers dito sa Trail Boss na to. Kasi nga, yung iba nga bumili ng sasakyan na pareha sa kanya dahil sinapanood yung mga video namin. Gano'n na nag-off-roading. Tapos, yung sabi nila na, yun nga daw, nagugustuhan nila. So, hindi ko alam anong plano ni Mr. So, hindi pa nga ako nakapaghilamos, hindi rin ako pa. So, si Ellie nandun sa may niya, playpen, pinaglaro ko muna. Tapos, ayun, naantay ko na lang yung magtutow ngayon. We'll see. Papakita ko sa inyo yung truck niya. Ito yung truck niya. Ginamit niya yung jeep ngayon. So, ayan yung truck na ginagamit niya, guys. Ito rin yung truck na dinadala namin sa trail. Tapos yung jeep, hindi namin siya madalas dinadala sa trail kasi gusto pa nang i-lift yung lagyan ng lift. Katulad nito, merong lift yung pinataasan niya, no? So, laki na nagastos niya dito. Yan, may tent na rin siyang binili. Yung iba dyan, mga sponsor, katulad nito. Itong Novsite, sponsor yan. Tapos yung Bedrock, sponsor yan. Ay, ang tent na yan, na napakamahal. Binili niya yan. Hindi ko alam na mahal pala yung ganyang tent. Ayan na yung tent na ginagamit namin sa camping. Alam, 3,000 mahigit US dollar ata yung bili niya dyan. So, ayun, mag-aantay lang muna ako, guys, na dumating yung magtutow dito. And we'll see. Diba, ang ganda pa namang truck. Sabi ko sa kanya, ayoko talagang palitan niya kasi nagbabalak talaga siyang palitan. Gusto niya ng ZR2. Sabi ko, kasi diba, alam mo yun, yung parang pag napamahal na sa'yo yung isang bagay. Ewan ko kasi parang medyo na rin ako dito kasi nga ang tagal namin nagamit, 2 years na din. Tapos lagi namin dinadala sa trail. Hindi naman kami nagkakaproblema sa trail, diba? Awa ng Diyos. Ngayon lang talaga. Ito na nila. Sana magkasya si kuya dito. Maliit lang man yung niya. Ayan o. Alright, we're gonna do it now. Can you be able to... Yeah, this is the key. Thank you. I appreciate it. Uh-huh. What's going on with the transmission? He said it went out. Oh, yeah. Okay. Can I get Uh-huh. Can I get a signature from you, please, ma'am? Yeah, no problem. Ito na si kuya. Itutow niya na. And that's his truck. Kailangan niyang anuhan ng picture kasi
pag tinutow nila, kailangan nilang anuhan ng picture kasi nga kung may damage pag drop nila, ganun. Kung anong itsura pagka pick up nila dito, ganun ang ginagawa nila. I told your husband, when I get there, I'm gonna send some pictures. Okay, thank you so much. Alright. There you go. Bye, Chevy. Sana maayos nila kay meron kaming off-roading ngayong August 16. Napakabait ni Kuya. Bye-bye. Isenda niya doon ng picture si Travis tapos pagka-drop niya daw ng key, senda niya ng picture ng itsura pagka-drop niya tapos yung before niya na pick up, diba? Kaya nagte-take siya ng picture kanina. Hey, how are you? Doing good. A few moments later. Ano, Ellie? Grabe guys, napakahirap ng bihisan. Kahit palitan ng diaper, napakalikot na. Paikot ng ikot. Yung dati saglit lang kami magpalit ng diaper. Ngayon, naku po. O, nakikinig siya, oh. Nilagyan ko siya ng bib kasi panay yung niya, panay laway. Grabe yung paglalaway niya. Nung nakaraan kasi, nilalagyan ko siya ng bib. Tinatanggal niya man. Tignan natin kung tanggalin niya ulit ng tanggalin ngayon. Naman namumuka na yan, oo. Oh. Pauwi na ang daddy mo. Wala akong tulog kagabi kasi nagtahi ako ngayon. Kasi di ba bumili kami ng ice cream. Late na yun. Late na yun nung... Ay, ganyan yung pisngi mo, girl. Late na kami kumain ng ice cream. Tapos, humiga agad kami. Kasi nga, inantok na rin ako that time. Tapos, paghiga ako, siguro, nag-browse pa ako sa, Tapos, bandang midnight ako nakatulog. Siguro mga mag-12, ganyan. Tapos, nagising to ng 1:00. E di, pinadede ko. Tapos, afternoon, medyo, hindi na maganda yung pakiramdam ko. Sabi ko, sakit ng tiyan ko. Tapos, ngayong umaga, tsaka ako nagtae. Pero, yung ko, yun nga, masakit kasi yung tiyan ko. Pero wala naman na ngayon nung nailabas ko. Hindi na siya masakit. Seryoso naman ang mukha na yan. Tignan naman. Grabe naman kaputi na yan, oh. Grabe naman. Gising na ang ating palangga. Gising na ang aming palangga. Ang gising na. Bakit nandiyan ka na naman? Hala. Bakit nandiyan na naman ikaw? Hi. Hi. Come say hi to mommy before I leave.
before mommy go to work, okay? Come here. So guys, dumating na pala yung daddy niya. Mukha ma. Dumating na pala yung daddy niya. So, yung daddy niya naman, magbabantay sa kanya. Gumagawa lang ng video yung daddy niya. What? You're looking at yourself in the camera? Ganyan siya minsan, magnanap lang siya ng 30 minutes, matagal na siguro yung 1.5 hour, ganun. Kasi kusa naman siyang, tawag niyan, kusa naman siyang nagigising. So, may mga nagtanong pala sa akin nung nag-live kami sa Facebook, no, paano daw namin na patulog si Ellie sa crib niya. Noong una talaga, hindi muna namin siya nilagay sa crib kasi nga, ayaw pa namin kasi nga maliit pa siya. Syempre kailangan dun siya sa tabi ko in case na yun lang muna yung magdede para madali lang din mas convenient din kasi sa tabi lang ng side ko sa bed doon nilalagay yung bassinet, tapos papadidayin ko lang pag nagutom siya, pag umiyak siya nung maliit pa siya. So ngayon may mga iba naman na kahit newborn, nilalagay na nila sa crib, no? So, iba-iba talaga mga parents din. Pero kami, siguro, ang tagal bago namin siya inilagay sa crib. Pero, hindi naman kami nagka-problema. Kasi nga, nung unang tawag nito, medyo mahirap. Kasi lalo na ipag ita-transition mo siya. So, medyo mahirapan kayo. May mga time na iiyak talaga sila magdamag, hindi sila matutulog. Kasi nga, syempre, naninibago sila. Lalo na, si Ellie kasi, ilang months si Ellie sa, mga 4 months si Ellie nasa bassinet. Tapos, siguro mga last 2 weeks lang namin siya, in-start na ilagay sa crib niya. Tapos, ayun, wala naman kaming problema. Nung una lang talaga, nahirapan siya kasi nga, nahirapan din kami kasi nga, tin-transition na namin siya from bassinet to crib. Kasi may friend din kami nagsabi. Kasi nga malikot na to siya. Inuuga niya na yung yung bassinet niya. So, iba po yung bassinet sa crib, no? So, may mga iba kasi na akala nila yung bassinet crib daw ni Ellie. Meron pong crib talaga si Ellie. Nandito po sa kwarto niya. Ayan. Diyan na siya natutulog ngayon, no? So, mga midnight, dun lang siya sa bassinet kasi You woke my daughter up. no. What are you Ay, doing? dada. What are you Ay, doing? dada. Ay, dada. Sabi kasi niya, huwag mo gisingin ka No, you were video. sleeping. Mama woke you up. Oh, you No, did. I didn't wake her up. She What was are you awake. doing? Ay, dada. Eliana? Ay, dada. Hey, Dada. Get her. We go on her. Come here. Go see dada. Ellie. Go Ellie. see dada. Okay, come here. Right there. Come on. Go see dada, dali. Ang mukha niyo. Aray! Aray! Hawak pa rin ang ko, buhok. So, ayun guys, may crib siya, si Ellie. Yung bassinet, nilalagay pa rin namin siya sa bassinet pag mga madaling araw. Kasi, gumigising si Ellie na madaling araw. Kasi, dito namin siya papatulugin ng mga bandang 8. Tapos, gigising siya ng mga midnight. So, pagka midnight, after ko siya padidein, dun ko na siya sa bassinet nilalagay kasi mas mabilis. So, wala naman na kaming problema pag dito siya natutulog ng mga tanghali pag nagdanap siya kasi nasanay na siya. So, sabi ni Ate Jen, maganda rin yung advice niya, no? Na every time na ipapanap mo yung baby, kailangan komportable sila. Dapat may pajama sila, ganun. Siya naman, ang ginawa niya sa anak niya, pinapaliguan niya bago matulog, ganun. Para daw masarap yung tulog. So, kay Ellie, minsan ginagawa namin yun kay Ellie, pero hindi every night na hinugasan namin yung niya. Minsan pinupunasan ko lang ganun. So yun, hindi every night namin nahugasan si Ellie, ganun. Mga lang siguro, mga punas-punas lang bago siya matulog, ganyan. Tapos, saka lang namin siya papaliguan kapag kayong, lalo na dito kasi marami yan silang mga, alam mo na, yung mga naiwang milk, kaya mabaho. So, minsan, ang ginagawa namin, pinapaliguan namin siya ng mga 3 times a week, ganun. Kasi nga,
mabaho. Maamoy nyo naman yun eh, no? So, may mga time na hindi namin siya pinapaliguan, mga punas-punas lang sa leeg, ganon. So, ayun. Babe, what advice you can give to people who's gonna transition their baby from bassinet to crib? Because we didn't really have a problem with her. Yeah, but The first time, I started- maybe a few days. while we were doing it, I started placing her in the bassinet for naps. So I started putting her to bed at 2000, and I used the crib the entire time. So like just rinse and repeat. All naps need to be in there. The Yeah. start of bedtime needs to be in there. You know, and if they sleep and you want to move them Yeah. into the bassinet, that's fine. Start in the crib, move to Right. the bassinet, and then And just the bedtime story, we have a Bible bedtime story for her. So you just need to get them used to routine. it. And it needs to be try to keep to the same routine. Yeah. If it's 8 o'clock bedtime, it's 8 o'clock bedtime. They're gonna cry. Yeah. You just as long as they're fed, changed, and ready for bed, there's no reason they can sit in there. They'll tire themselves out. They'll cry. Yeah. And we know already when she's tired, guys, kapag ka sobrang fuzzy siya, tapos napadede na namin siya, napalitan. Tapos pag sobrang fuzzy siya, pag sobrang iyak ng iyak siya, yun, alam na namin na inaantok na talaga siya. So, ayun lang, guys. Ayun lang, oh. What do you feel about your truck? It's going bye. It's going bye Yes. bye. Bye. He's planning to get another vehicle. But we don't know yet, guys. We don't want to get rid of the trail bus for now because we love it. We're gonna see what Chevy says, and we'll go from there. But I am not happy with Chevy. Not So, yun lang guys ang vlog natin for today. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye!